na natin ng isda para sa gagawin natin tochong isda. Test natin ang mantika kung mainit na siya. Pag nag-react na yung harina. Ito ay optional lang. Kung ayaw nyo na matalsik yung pagpiprito, lagyan nyo ng harina. Prituhin lang natin both side ng isda. Ngayon naman, i-check natin kung okay na, kung luto na yung kabilang side para baliktarin natin. Yan. Madali na siyang baliktad. Baliktarin na natin lahat para maluto naman yung kabilang side. Pwede rin kayo gumamit dito ng kahit anong uri ng isda. Mas maganda kung ganito siya, yung tinatawag na pusta o yung slice. Okay guys, hanguin na natin yung last batch ng piniprito nating isda. Yan. Tabi muna natin to. And ilipat natin ang kawali sa kabilang side. Lutuin na natin ang sauce ng tocho. Painitin muna natin ang kawali. Siyempre, dito na rin tayo kukuha ng mantika sa pinagprituhan. Kasi dito na yung lasa ng isda. Kunti pa. Yan, simulan natin isa ang luya. Then, sunod natin ang bawang. Next naman ang sibuyas. Gisa lang natin lahat yan. Sunod naman ang kamatis.
Gisa lang natin yan hanggang sa lumambot yung kamatis. Habang iniintay natin lumambot yung kamatis, durugin naman natin ng tinidor itong tahore. Kapag wala kayong tahore guys, okay din naman ang tokwa, lagyan nyo na lang ng toyo. Katulad nito. Kasi walang tahore dito, kaya nilagyan ko na lang ng toyo itong tokwa. Yan, ganyan lang siya. Medyo piga-pigain nyo lang yung kamatis para mas madali siyang lumambot. Mas maraming kamatis, mas masarap. Pag sa tingin natin malambot na yung kamatis, isunod naman natin ilagay itong tahore. Halo-haluin lang natin para magsama-sama lahat ng ginisa tsaka yung tahore. Then, lagyan natin ng suka. Mga 1/4 cup. At konting tubig. Yan lang natin kumulo yan hanggang sa maluto yung suka. Next naman natin guys na ilagay ay itong black pepper. Then, ito ang magpapaalat ng ating dish ngayon. Sorry guys, hindi ko nasama sa ingredients. Yan. Tansyahin nyo muna kung okay na yung alat bago nyo ulit dagdagan. Then, haluin na natin. Pakuluan lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Then, tikman natin kung okay na yung lasa. Then, adjust na lang natin kung kulang pa siya sa alat. Dagdagan natin ng black beans. Or kung gusto nyo na medyo maanghang, lagyan nyo ng paminta pa. Okay guys, after 3 minutes, na-adjust ko na rin yung lasa niya. Nadagdagan ko na ng anghang at okay na yung alat. Pero lalagyan pa rin natin ng konting sugar. So yung mga 1 teaspoon para mabalance lang yung alat. Yan. Haluin lang natin konti.
Tapos, ilagay na natin itong greens. Itong gulay. So, ito ang gulay na ginamit ko ngayon kasi ito yung available sa amin. Bali, frozen pechay siya. Pero, kung meron kayong kangkong, yun ang ilagay niya. Madali lang naman maluto yung pechay. Kaya isunod na natin yung isda. Lagay lang natin sa ibabaw. Para masipsip niya yung lasa ng sarsa. Yan. Pakuluan lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes sa mahinang apoy. Para ma-incorporate lang yung lasa sa isda at dun sa sauce. Okay? So, ito na ang ating finished product, ang ating tochong isda.